Magandang hapon mga kapatid. At muli po binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa hapon po ito. Naway makinabang po tayo muli sa nahanda na mensahe para sa ating kaluluwasan. Balikan po natin muli ang ating Biblia sa Romans chapter 10 verse 14 hanggang verse 15. Romans chapter 10 verse 14 to 15. Sinasabi po dito verse 14. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, hukay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Manalangin po tayo. Salamat muli Diyos sa pagkakataon po nito na kung saan muli po namin mapapakinggan ang mensahe para sa pagkain po ng aming pananampalataya. Salamat po sa biyaya mo Diyos at limos po namin muli ang tulong ng Banal na Espiritu na pagpalain ng pandinig ng bawat isa. Salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, so alam po natin na ang kaligtasan ito ay kapangyarihan ng Diyos. Okay? Pero hindi siya pumapayag na hindi magamit ang pamamaraan. It means yung mga means. No? Hindi hiwalay dito ang mga kasangkapan ng pagliligtas. Dahil alam naman po natin na ang biyaya ng Diyos ay walang hanggan po ito at nagmula po ito sa walang hanggan. And of course, sa kasaysayan, alam po natin na ito ay nangyari at ito ay sinasabi ng mga ngaral. Kaya pinoproklama po ito ng mga ngaral. Kaya alam naman po natin magmula sa pahina ng kasulatan, nakita po natin na ang Diyos ay namili po siya to make known. Okay? Para makilala po siya. Namili siya ng mga tao na maghahayag para makilala po siya. Right? So, ibig lang sabihin, nagpadala siya ng mga mensahero, So, ibig sabihin, nagsalita siya through the prophets, nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak na Jesucristo, at ngayon ay nagpadala po siya ng kanyang mga lingkod through the gospel of Christ. Right? Tayo po yon. Sa ating kapanahunan, ay ginagamit po tayo ng Diyos para yung magandang balita ay marinig ng iba. So, ibig sabihin, ang kaligtasan, no? Ang kaligtasan ay hindi ito tahimik, hindi nabusalan po ito, hindi ito intuition, hindi lang inisip lang, kundi ito ay hindi rin gawa ng tao. Diba? Hindi ito gawa ng tao sa kanilang pagsusumikap. Okay, so para kanino o sino ang gumawa po nito? Kaya ang kaligtasan ay ibig lang sabihin ay disenyo ng Diyos. It is a design, no? It is a holy design. It is a divinely design ng Diyos ang kaligtasan. Kaya yan po yung pundasyon na dapat nating itatak sa ating mga isip. Okay? Dapat may lagay sa ating kaisipan. That's why dito sa text na binasa po natin ay dinala tayo ni Paul na hindi ito mabasag na chain.
Ito yung palatandaan kung saan ay bilang mga mananampalataya ay ito yung gawain po natin na hindi mapuputol in coming age or in coming generation. At ayun sa sinasabi ng ating text na binasa. That's why it needs a proclamation. Kailangan ito ay ipagsigawan, o sabihin, iproklama. Diba? Ayon sa text na ating binasa. So, paano sila maniniwala kung walang nagsasabi sa kanila? So, ibig sabihin, si Paul ay nag-umpisa hindi sa preacher, hindi sa preacher, kundi nag-umpisa sa isang makasalanan, yung pagiging response. Kaya nga sabi ng text po natin, how then will they call on Him? Paano sila magre-response kung hindi sila naniniwala? Ibig sabihin, walang maniniwala kay Kristo, walang pananampalataya na meron siya hanggat hindi siya naniniwala kay Kristo. So, dito ay makikita po natin yung response ng isang makasalanan. Kaya sabi dito, calling on the Lord. Kailangan tumawag siya sa Panginoon. Ito yung response. Kaya throughout the scripture, sa buong kasulatan, ay makikita po natin that calling upon the Lord, it is a biblical expression. Isa pong expression po ito ng isang nagliligtas. It is an expression of saving faith. Sabi po ng Joel chapter 2 verse 32. Now, tingnan po natin. Napakaganda ang sinasabi po ng Joel chapter 2 verse 32. Di ba? Tingnan po natin at basahin po natin kung ano ang sinasabi ng Joel chapter 2 verse 32. Okay. Joel chapter 2 verse 32. Okay. Yung sabi po dito is at sa panahong iyon, ang lahat ay nanghihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. Ibig lang sabihin ay sila ay tumatawag sa Diyos. Gaya ng kanyang sinabi, may ilang mga makakatakas sa bundok ng Zion at ang aking mga pinili makakaligtas sa Jerusalem. Now, doon po sa konteksto nito na sino man ang tumatawag sa Diyos ay maliligtas. So, this is the context, no? Ito yung expression ng saving faith with this calling on the Lord. Yun. Pero ganun pa man, ay si Paul ay patuloy na tinatanong o kinu-question po ito that, of course, no one who calls on Christ ay hindi po maliligtas o even they will not trust. Biglang sabihin, kapag ang isang tao na hindi niya kilala si Kristo, hindi siya magtitiwala. Hindi siya magkakaroon ng pananampalataya. At makikita po natin dito, or any reason, logical man ito, or spiritual, tandaan po natin, ang pananampalataya must become before
invocation o panawagan. Ibig lang sabihin, ang pananampalataya ay dumarating po iyan sa isang tao kapag nag-response sa panawagan. No? Of course, yung pananampalatayang po yun ay bigay din po sa Diyos sa kanya para mag-response po siya. So, makikita po natin, katulad din po ng panalangin po yan. Ang panalangin, kapag walang pananampalataya, it's just only empty formality. Di ba? Parang formal lang. Kapag nanalangin ka tapos wala ka namang pananampalataya, ay parang formality lang. Parang tingin sa'yo ay religious people. So, ganun lang po yun. Kasi, tandaan po natin, kapag wala kasing pananampalataya, ang isang tao, never na magtitiwala po yan kay Kristo. Kaya nga, ang isang pananampalataya, nakita po natin ay isang instrumento po ito para sa ating justification. Right? Kapag hindi ka nanampalataya, it means hindi ka na-justify. Kaya mahalaga po ito dahil ito po ay instrumento coming from justification. Kaya kung i-define po natin ang pananampalataya, it is a personal trust in the risen Christ. Yeah? Nagtitiwala ka na si Kristo ay muling nabuhay. So, kung i-define muli natin ang pananampalataya, ay parang, panglabas. No? Hindi ito pangloob. Okay? Panlabas. Na ibig sabihin, naniniwala ka na si Kristo ay ipinako sa krus, namatay, muling nalibing. Okay? Yung panloob kasi, yung para bang ito, yung pananampalataya ko, no? Wala ka na magagawa kung yun ang sinabi ko. Pero yung panglabas, it means there is something na merong kang pinaniniwalaan na nangyari na gusto mo ding makamtan at mangyari sa'yo. Right? Kaya ganun po ang disenyo po noon. That's why ang evangelism po, tandaan po natin, ang evangelism na ginagawa po natin ay hindi para lang turuan natin ang mga tao. Okay? Para manalangin muna o una ang panalangin, kundi una is to believe. Di ba? Ang evangelism, ginagawa po natin po yan because nais natin sila ay magtiwala kay Kristo. Maniwala kay Kristo sa mga bagay na ginawa po niya. Di ba? Yun po yung dapat makita. That's why ang pagtitiwala o pananampalataya o paniniwala, it requires hearing. Di ba? Kailangan mapakinggan yan. Ngayon, kung walang nagsasalita, ay paano siya maniniwala kung hindi pa niya napakinggan? Pero hindi, lahat naman nagsasalita na through cellphone, di ba? Through TV, through media, through people, bakit hindi nila narinig po yun? So, what it means? Ang ibig sabihin po nito, so, believing requires hearing. Dito sa verse 14. Kaya nga sabi po dito, and how are they to believe in Him of whom they have never heard? That's why, Paul, pinagdiinan niya, lalo pa, higit na ang katanungan pong ito. So, sabi niya, kung ang paniniwala o pagtitiwala is necessary, okay? Kung ito ay importante, so paano siya maniniwala? How does belief rise? No? Kung ang tawag nito, ang believing is necessary, so how does belief arise? Paano po yun? Okay?
Tandaan po natin, maraming mga nagsasabi na sila ay mananampalataya, not knowing na ang pananampalataya ay isang malagang sangkap. No? Why? Because alam po natin na yung iba, they said na meron silang pananampalataya because alam nila sometimes emotion po yun. Or sometimes intuition po yun. No? O sometimes effort niyon para magkaroon sila ng pananampalataya. Okay? Pero hindi nila alam that faith, it is the source, that is the fruit or response to revelation. No? Di ba? Inahayag na si Kristo. Na-reveal na si Kristo. So it means, diyan na papasok ngayon yung pananampalataya na kung saan ay pananampalatayang totoo. That's why faith, it is a response, no, sa reveal. Ibig sabihin, bilang mga ngaral, bilang mga evangelist, ay nire-reveal po natin what is Christ, who is Christ is. No? Kaya doon dumarating. Kaya napakahalaga, yung object ng pananampalataya must be heard. No, sino ba yung object ng pananampalataya pong ito? Okay? At dapat maintindihan po din yung laman o yung content ng pakikinig must be Christ. At dapat si Kristo ang content ng sinasabi po natin. Okay? Mismo si Christ. Kaya tahasan na ito ang sinasabi ni Paul. Ito yung kanyang statement. Kaya sabi niya, faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Nasa verse 17 po yun ng chapter 10 ng Romans. Okay? Hindi lamang po ito exposure. Yung bang exposure, yun lang binukas mo. Okay? Kasi sometimes gano'n, exposed lang. Pero dapat, it must be understood. Dapat ito maintindihan. Di ba? Napakahalaga po yun. Hindi lamang ito in-expose mo and then, tapos na. It should be maintindihan ng mga tao. Okay? Dapat maintindihan. Kaya dapat ang gospel o magandang balita, dapat ito ay maunawaan ng tao. Hindi ito magic. Right? Magic, naging Kristiyano. Sometimes, walang, hindi naintindihan. Kailangan maintindihan niya. Kaya dapat, maiproklama si Kristo kung sino siya. Hindi assuming lang na kilala ko na si Kristo. Marami nagsasabi pa niya. Di assume na alam nila si Kristo. Pinagpapalagay nila na kilala nila si Kristo na mahalaga po ito mga kapatid. Bakit? Kasi wala pong maliligtas. There is no salvation apart from gospel content. Wala pong maliligtas dyan. Kaya yung nagsasabi, naligtas ako dahil nakinig ako ng gospel song. Oh, di ba? Nakinig ako ng ganito. Okay. Ang totoo po yan. Kaya nga napakalinaw ang ating text. That there is no salvation apart from the gospel. So, yung pakikinig, it demands. Kailangan ng proclaimer. Ibig sabihin, kailangan sabihin. Ipo-proclaim. Sabihin po natin. Wala pong automatic na papasok sa simbahan by accident. Sometimes, ganun na yun. Pag may pumasok, accident. Hindi, kailangan merong nagpo-proclaim. Maaaring ito ay nakarinig in some way, no? O some other places na, narinig ko yan. Nung nasa abroad pa ako, di ba? After that, naghanap sila ng simbahan at nakapasok sila. Kaya nga sabi ng text po natin, how are they here without someone preaching? So, napakahalaga po ito. It demands proclaimer.
kailangan mapakinggan po nila. Okay? From message, Paul moves to messenger. Okay? Di ba? Yung mensahe na dapat mapakinggan nila, natuon po doon. Ngayon, si Paul ay pumunta na siya sa messenger. Kaya napakalaga ang tawag nito, ang trabaho ng isang messenger. Okay? Dahil tandaan po natin mga kapatid, hearing does not happen in a vacuum. It requires a voice. No? Kailangan mayroong nagsasalita, kailangan mayroong nagpoproklama. Hindi napapakinggan ang mensahe sa walang nagsasabi, kundi napapakinggan sa mga tinatawag na proclaimer. Okay? Kaya nga napakahalaga po ito, mga kapatid. The word preaching. Okay? Ang word preaching, it is a herald. Ito yung kung saan siya yung nag-a-announce ng mensahe na hindi kanya, kundi galing ito na merong nagbigay ng otoridad sa iba, galing sa iba. Yun po yung ibig sabihin ng preaching. No? Galing po yan, no, which is binigyan ka ng otoridad na sabihin sa mga tao. Okay? That's why some or all of us ay pinili ng Diyos. God used human messenger, no, to proclaim a divine message. Pinili po tayo ng Diyos. Imagine, yung dala-dala po natin, isang banal na mensahe galing sa langit. Kaya naman kailangan ng Diyos. God can speak directly naman, di ba? Ba't kaya hindi niya ginawa po yun? Pero pinili niya pa rin ng isang lingkod, isang servant. Tayo po yun. Okay? Bakit yan napakahalaga po yun? Dahil ang anghel naman, hindi naman sila nagpipreach ng gospel eh. Di ba? Nag-preach ba ang angel ng gospel? Eh, siguro kung ang angel ang nag-preach dito, baaring lahat baka ma-convert. Right? Eh, siguro yung iba, ganun lang hinihintay. Kaya minsan, tinitignan nila yung preacher, magaling ba talaga ito? Talaga tama ba ang kanyang mga taglis? Tama ba yung mga English niya? Sometimes, sinisilit nila eh. Right? Wala, hindi ito marunong, hindi ito magaling. Dinidisregard kaagad yung kanyang kakayanan. Pero alam nyo, sino ba yung preacher na lahat ng mga sinasabi mo mali. Kaya ako nga minali para maintindihan mo. No? Kasi kung tama yung English ko lahat, baka hindi mo papaniwalaan. Nakalusot siya. Pero ganun pa man, ganun. No? Ganun po ang nangyayari. Pero alam niyo ba, ang Diyos, pinili niya ang tao para sila ang magdala ng magandang balita. Okay? Kasi kapag ang simbahan nananahimik, alam niyo ba kung saan ano ang bunga nun? It means dinadala sila sa kadiliman ang mga tao. Ganun pala ka-importante. Okay? Ang messenger na inutusan ng Diyos. Kapag natahimik ang isang tao o isang simbahan, ibig lang sabihin, dinadala mo sa kadiliman ang tao o sanlibutan. Diba? Kaya nga sinira ng text ito sa lahat ng mga Kristiyano na nagsasabi na ang mga tao automatically na pumapasok sa loob ng simbahan. Walang ganun. Hindi pa pwedeng papasok yan. Sa mga ibang simbahan, pwede. Dahil likas naman ng tao na talagang pumasok sa simbahan. Diba?
para lang makita na talaga siya ay mabuting tao. Pero tandaan po natin mga kapatid, no one, no? Kapag hindi naihayag ang mensahe o magandang balita, wala. No, walang magtitiwala. Walang papasok sa simbahan. Kaya ito yung pangsira sa mga nagsasabi na ang 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 tao ay basta na lang papasok sa loob ng simbahan. Kaya nga kapag walang preacher, no hearing. Walang makikinig. Kapag walang preacher, no hearing. Kaya pag walang hearing, walang nakinig, no believing. Simple lang. Simple lang yung theory nito. Diba? Kaya kapag tahimik tayo, walang makikinig. Kapag walang makikinig, walang maniniwala. That's why preaching requires divine sending. Ang preaching kailangan ng banal na pagpapadala. Alam po ito ay disenyo ng Diyos. At yan po ang sinasabi ng verse 15. Sabi po niya dito, and how are they to preach unless they are sent? No? Sino kaya ang magsisend sa kanila? Di ba? Kasi dito hindi natapos si Paul eh. Okay? Hindi kailangan maliwanagan ang lahat ng ito. Okay? Paul is not hindi siya nakontento. Kailangan masabi po niya ang lahat. Mga kapatid, kaya hindi tayo kumikilos because akala natin appointment po ito, na-appointed. So, preaching ay hindi po ito self-appointed. Right? Hindi ito self-appointed. Okay? Kaya nga, yung mga nagsasabi na sila po ay wala silang appointment. Okay? Lalo na po sa evangelism. Kailangan humingi muna sila ng appointment sa kung ano man sino ang may otoridad. Pero ito yung maliwanag na bilang mananampalataya, nakarinig at nagkaroon ng resulta sa ating pakikinig. So, yun din po yung ating responsibilidad. Dahil una, naranasan po natin. Okay? Dahil nakinig po tayo, nagkaroon ng resulta sa pakikinig po natin, and of course, believing, di ba? Naniwala po tayo. So, it means, mahalaga po na merong nagsasalita. Okay? Kaya through gospel ministry is God-initiated and God-authorized. Kaya binibigyan niya ng authorization ang isang ministry, lalo na kapag totoo yung gospel na dinadala. Ibig sabihin, pwede mong sawayin yung nagdadala ng hindi tunay na gospel. Why? Because ito ay kapahamakan ng tao, di ba? Ayaw mong mapahamak ang mga tao. That's why sinasaway mo po ito, lalo na pagdating sa spiritual na bagay, dahil maraming mapapahamak. So we can, pwede natin silang pigilin. Okay? Pwede natin silang patigilin dahil mali yung gospel na dala-dala mo. Kaya, tandaan po natin, initiation po ng Diyos po ito. It's God-initiated at authorized ng Diyos kapag tayo ay nangangaral. Okay? Mahalaga din po, kailangan maintindihan po natin yung ipinadala, yung sent. Okay, bakit kailangan ang salitang ito, sent? Kasi ang ibig sabihin po dito na salitang ito, it is a divine commissioning. Diba? Yung dito sa gobyerno natin, kapag commission ka sa isang bagay, nasa iyo yung full authority para gawin. Diba? Minsan, pinagyayabang mo pa dahil kinumission ka ng presidente na gawin po ito. How much more sa ating Diyos na nag-commission po sa iyo? It is a divine commissioning.
Di ba? Kaya from the New Testament, makikita po natin po doon that Christ sent the apostles, di ba? Sa John, ipinadala niya yung mga apostol. Okay? And also the church sent missionaries. Okay? At of course, nanatili pa rin ang Diyos na siya ang nagpapadala. Bakit kaya? Napakahalaga po. Tandaan po natin na yung lokal na kapag pinadala ka, minimal lang ang function mo eh. Let's say, ikaw ay magiging ambassador. Pinadala ka doon. Ang trabaho mo lang is to present the Philippines, no? Yun lang, sasabihin mo lang. Pero other than that, wala na. Pero pagdating po dito, kasi ito ay isang divine work, no? Banal na pagpapadala sa'yo. It is a divine sending. Why? Because it protects the church. No? Pinoprotektahan mo ang simbahan. Okay? At hindi lamang po yun. Binabantayan mo ang simbahan sa mga maling katuruan. Dahil tama yung pinapadala mo, tama yung sinasabi mo. Pinoprotektahan mo ang simbahan at pinipreserve mo ang purity ng gospel. Kaya ang Diyos ang siyang ultimate sender, hindi ang tao. Kapag ang Diyos ang nagpadala sa atin, it means dala-dala po natin ang isang banal o divine na gawain. Ibig sabihin, divine, yung dala-dala po natin na mensahe. At yan ang magiging bunga po nun. Hindi lamang po makapagsabi po tayo, ganyan si Kristo, hindi po. Maraming aplikasyon pa na dapat nating makita dahil ang simbahan ay pinoprotektahan po natin. Lalo na po yung purity ng gospel. Okay? Kasi kung iba-iba ang, tingnan mo, yung mga ibang nakaka-encounter po natin, ganun na lang. Akala nila ganun lang ang pagpapadala sa kanila. No? Hindi nila kasi dala yung utos ng Diyos. Kaya maraming naluloko tuloy. Imbis na direct na malaman nila ang katotohanan, hindi yun nagiging matigas na sila kapag nakapakinig na sila ng isang maling maling mensahe, di ba? Yun yung nagpapahirap sa mga tao. Kaya pag nangangaral na tayo, sasabihin ng iba, alam ko na yan. Tapos na. Okay? Marami tayong na-encounter nung nag-aaral pa tayo. No? Halos lahat, alam na nila. Kung alam mo, bakit? Ano nangyari? Bakit hanggang ngayon? Hindi mo pa rin pinapaniwalaan kung alam mo na yung gospel. So, ganun po ang nangyari mga kapatid. Una, of course, kapag tama yung ating daladalang mensahe, ay maraming mapuprotektahan. Unang-una ay yung purity ng gospel. Okay? Kaya mayroong panawagan sa simbahan. Okay? Ibig sabihin, nananawagan ang salita ng Diyos sa individual o sa simbahan to support gospel proclamation. Ibig sabihin, ito yung trabaho po natin na may proklama ang tunay na mensahe ng kaligtasan. Okay? Na wala namang ibang gagawa nito kundi tayong mga Kristiyanong nakaranas ng biyaya ng Diyos. Kung tayo ay naniniwala na this is a God-ordained, bakit hindi tayo nag-mission? Bakit hindi tayo nag-preach?
Okay? Diba? Hindi tayo nangangaral o hindi tayo nag-i-evangelize. Diba, kung wala naman nagpadala nga sa'yo, ay hindi mo to gagawin. Pero hindi. Nandyan, no? Nandyan yung mga nagko-commission para tayo ay mangaral. Okay? Kasi minsan yun po yung dahilan kung bakit walang umahayo because hinahanap po nila yung authorization. Okay? Kaya ang magiging application po nito bilang mga mananampalataya is we have to pray, we have to give, we have to go, we have to support. Okay? The faithful work or the faithful gospel work. Ay, ibig sabihin, naka-ano sa atin lahat po yan. Okay? Para sa mga Kristiyano lahat po yan. Okay? At para naman sa mga preacher, ito ay panawagan. Panawagan po sa bawat isa po sa atin. We must be faithful heralds. Magiging tapat po tayo na proklama ng salita ng Diyos. Whatever situation, no? Kanina pinag-aralan po natin na kahit mayroong persecution, ay manatili po tayo sa ating mandato. Kasi alam po natin, ito yung means, okay, ng pagliligtas sa kanila. Kaya mga kanina, walang maliligtas without the means of proclamation of the gospel. Right? So we must be faithful heralds. Why? Because tandaan po natin, ipinadala tayo ng Diyos. Kapag ipinadala ka ng Diyos, you must speak faithfully. Magiging tapat po tayo. Kung gusto mong magkaroon ng bunga, magiging tapat po tayo. Sabihin po natin ang katotohanan. Masaktan man. Kung ano masaktan sa kanila. Kasalanan lang naman ang sasabihin po natin, di ba? Ikaw isang makasalanan. Kailangan mong magsisi at manampalataya. Ayan. Di ba? Tandaan po natin, hindi po tayo entertainers. No? Tayo po ay taga-proklama ng magandang balita. We are not entertainers or philosophers or motivational speaker, di ba? Hindi yun ang trabaho po natin. Tayo po ay taga-proklama ng magandang balita. So, ibig lang sabihin, lahat po tayo, pupiliin man natin kung sino yung mga magiging missionary po natin. So, it means may panawagan na we should send missionary o sino man gusto. Okay? Hindi dapat self-appointed. Kailangan magpadala po tayo. At higit sa lahat, ang isang missionary o nagnanais na maging missionary, hindi ito tinatawag na self-produced, kundi ito ay church-sent. Pinapadala ito ng simbahan. Okay? Hindi ito self-appointed, kundi ito ay pinapadala ng simbahan. Kaya bilang church, we must pray, okay? We must seek God na magpadala ng mga missionary o sino man na nagnanais na maging missionary. Kaya makikita po natin, itong ating pinag-aaralan ay ito ay isang katuruan na kung saan it is a biblical operation. Okay? Bakit? Kasi it is under accountability and spiritual authority. So, ibig lang sabihin, dumadaan din sa tamang sitwasyon at tamang pagkakataon. No? Kasi maraming mga
pumupunta dyan, maraming umahayo without any na nag-send sa kanila. Di ba? Kaya kung ano-ano na lang ang kanilang mga dala-dala. Di ba? Kaya naglipa na ngayon yung mga ito na Kristiyano daw, pero iba ang kanilang mga dalang gospel. Kasi iba ang nag-send sa kanila. No? Kaya dumami. No? Dumami ang mga ganong klase ng simbahan. Nagpayaman, lumaki ang kanilang grupo. Ha? Dahil self-proclamation. Pinadala ko ng Diyos, nakakita ko ng anghel. Kaya sugo ako ng Diyos, anak ako ng Diyos. Ay wala nagpadala sa kanya, self-proclamation yan eh. Kaya maraming nadaya. Kaya kapag totoo, yung dala-dala po natin, napoprotektahan ang purity ng gospel. Alright. So, makikita po natin, mga kapatid, and I hope na dapat magiging seryoso po tayo regarding this, no? Dahil ito yung buhay din ng simbahan. Ito yung kagalakan ng simbahan, di ba? Kapag meron tayong mga pumapasok, no? Dahil sa ating labor of love, pagmamahal sa kaluluwa, at naturuan sila at nasabihan sila ng katotohanan, alam po natin na yun yung bunga ng ating misyon. Matutuwa ang simbahan. At dapat magiging seryoso po tayo po dito. At magiging responsibilidad natin po ito. Okay? Na dapat makita po natin. Kaya tandaan po natin, kapag ang isang misyonaryo ay pinadala ng simbahan, ang tamang misyonaryo at ang tamang simbahan, ano ang magiging bunga po nito? Okay? Na ibig lang sabihin, yung gospel, it goes forward na merong clarity, merong kapaliwanagan, malinaw na maintindihan. Magkakaroon ng kredibilidad. Magkakaroon ng tunay na magiging Kristiyano. Pero kung mali-mali ang mga dala-dala ng gospel, wala din. Mapupuno lang ang simbahan ng isang tinatawag na, sabi nila, mas marami daw kambing kaysa tagisa ng sheep sa loob ng simbahan. Yeah. Kaya ito yung panawagan po sa atin. Okay? Kung walang preacher, walang makikinig at walang maniniwala. Ngayon yung hamon, ngayon yung prinsipyo. Okay? Kung meron, of course, alam na po natin na totoo yung ating daladalang gospel, merong makikinig. Merong magre-response. Okay? Merong lalabas. Merong papasok sa loob ng simbahan. Okay? Pero kung hindi po natin gagawin, sabi ko nga, kapag ang simbahan ay nananahimik, pananagutan po natin na sila ay madadala sa kadiliman. Manalangin tayo. Aming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa mensahe na aming napakinggan. At minsan pa muli kami po ay tinatawagan bilang mga mangangaral, bilang mga Kristiyano, na responsibilidad po namin, O Diyos, na iparinig ang magandang balita sa mga tao, lalo na po yung wala pang kaugnayan kay Kristo. Ito yung means, ito yung paraan para magkaroon ng kaligtasan kung kami mananahimik
ay wala pong maliligtas. Dahil apart from the gospel, ay wala pong maliligtas. Kaya Lord, sana seryosoin po namin po ito. Hindi po namin gagawin po ito dahil gusto po namin lumaki ang aming simbahan. Dumami ang aming resources. Kundi gagawin po namin po ito sapagkat ito po ang hinihingi ng kasulatan. Kaya tulungan niyo po kami, Diyos. Bilang isang maliit na simbahan ay magawa po namin ang aming tungkulin bilang mga aral. Maraming salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.